I'm out of it. Right. Okay. Thank you for clarifying that. No. Now, ito yung mga statements ni Inday, no, during the press con. They were very, anong tawag dito, no? Although they were hyperbole, no, of some sort, they were very insulting for some people, no. And in fact, yung insulting statement daw doon, no, is yung sinabi nga ni Inday na pag hindi daw siya tinatantanan ng mga Marcoses atake sa kanya, huhukayin niya daw yung katawan ng Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani at tatapon daw niya sa West Philippine Sea. Of course, I don't, Inday, this is really say na talagang ano yan, literal ang meaning nun. But it was a statement of, anong tawag nito? It was a statement of frustration, no? Kumbaga, no? What's your take on that, no? On the basis of the very few times na magkasama kayo ni Inday, no? Alam mo yung mga patikos na lumalabas laban kay Vice President Inday Sara Duterte right after yung kanyang statement na mga binitawan sa kanyang press conference, ito'y political noise na lang, EB, dahil meant to further debase, disparage, and discredit Vice President Inday Sara Duterte. Pero doon sa higit na nakakarami, na nakakaunawa, figure of speech lang po iyon to give stress and emphasis na kung gaano yung kanyang galit sa ginagawa maraming kamalian ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At ipinapakita lamang niya na handa siyang tumindig para sa higit na nakararaming Pilipino. At handa siyang ipaglaban hindi yung kanyang sarili, hindi yung kanyang posisyon bilang Vice President, kung hindi, uulitin ko, we need to protect the 32 million Filipinos who voted Inday Sara to be our Vice President. Si Inday Sara is just emblematic or symbolism of the office of the Vice President. Ang higit na mahalaga na dapat natin protektahan kayo, tayo, dahil linalapastangan tayo ng ilang mga mambabatas para lang isulong yung kanilang layunin na mapanatili ang kanilang sarili at yung mga patron nila beyond their term of office, na yun lang naman ang kasunduan mo, yung social contract mo with the Filipino people. They were elected for a period of 6 years. Right. Hanggang doon ka lang. Tama. Huwag kang lalagpas doon. At huwag mong aakayin ang buong bansa sa bingit o sa dulo ng bangin at isasadsad mo kami kasama mo para lamang mapanatili ang inyong pamilya, the Marcos, the Romualdez, and the Marcos in their respective position. Kunin ko na rin itong pagkakataon ito, Ibi. That's why I feel strongly about this midterm election, because I personally know, and I have a feeling, yung mga kababayan natin, alam ko rin na alam ninyo what is at stake for the country this coming midterm election. If we're not going to resist this ongoing tyranny, if we are not going to resist this undeclared martial law, if we are not going to resist this dictatorship that is happening right in our very own midst, ang immediate po nilang gagawin pag hindi natin sila pinigilan, tatanggalin nila, i-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Hindi, again, I do not have the authority to speak on behalf of Inday Sara. I am not even her lawyer, but I speak as a Filipino. I speak as a lawyer and I speak as an officer of the court. Huwag po tayong pumayag dahil uulitin ko si Vice President Inday Sara, siya lamang ang sumisimbolo sa posisyon ng pagiging pangalawang Pangulo. But ultimately, ang lalapastanganin nila ay ang ating saligang batas at ang mandato ng 32 million Filipinos who voted her legally, constitutionally, lawfully, and democratically as our Vice President. That is for the immediate term. Right. For the midterm, we will witness, God forbid, a transitioning of the form of government from presidential to parliamentary para lamang mapanatili ang kanilang angkan sa posisyon at sa poder. And in the long term, kawawa po ang mga kabataang Pilipino at ang mga kabataang Pilipinong darating pa sa mundong ito dahil uubusin ho nila ang pera nating mga Pilipino. Yan ang nakataya
ngayong darating na midterm election. Dapat maunawaan ninyo ito, dapat magsama-sama tayo. Unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. At I am not defending Inday Sara Duterte. What I'm saying is we should not let them, we should not permit them, we should not allow them. Why? Inday Sara is just a symbol of the office of the Vice President. Pag hinayaan natin sila, ikaw Marlica, ako si Atty. Vic Rodriguez at yung milyon-milyon mong taga-subaybay, kayo po ang linalapastangan. Tayo po ang winawalang hiya. Yung 32 million Filipinos, natin din itong pahintulutan. Let us not witness the transitioning of the form of government from presidential rather to parliamentary. Yan isusulong nila yung huwad na chapter change na yan. Yung Peking People's Initiative. Nang bumaba sa pwesto ang Marcos, Romualdez at Marcos. Pag hinayaan po natin yan, higit nilang uubusin ang pera at resources nating mga Pilipino. Ating tutulan, huwag nating payagan, atin silang labanan. Gawa natin dyan, Atty. V, kung ikaw ay, ikaw sila, ang magiging kasama mo na matinong leader o matinong politiko man lang, ano ba ang pwede dapat gawin natin o ikaw na lang po as senator in 2025? Babalik tayo, Marlica, sa budget. Bantayan natin yung budget mula sa pagsumiti nung tinatawag na NEP, yung National Expenditure Program, at bago ito mailimbag at gawing budget or yung GAA bago mapirmahan ng nakauupang Pangulo. Pagbuksan uli, yung matagal nang nakabinbin na hearing sa agricultural smuggling. Hindi naman ito in-expose ni Marlica Hindi naman ito in-expose ng kung sinong political vlogger. Ang nag-expose nito ay kabaro nila sa Kongreso. Yeah. Siya ang nagpatawag ng hearing dahil nga yung agricultural smuggling, mapasibuyas, mapabigas, mapaasukal, mapagalunggong siguro, ay kasali na rin dyan sa smuggling na yan. Bakit biglang itinigil? Kasi nga, mga pangalang nabanggit ay hindi lang malapit, Marlica, malapit na malapit, ubod ng lapit sa Malacanang. Bakit yung agricultural smuggling hearing tinigil? And I think this was January or February of 2023. Today is already almost nearing the end of October 2024. Mahigit isang taon nang lumipas ito. Bakit yung hearing na ang layunin ay sikilin si Pangulong Duterte hanggang hating gabi inaabot kayo on live TV or on live social media pa? Bakit itong agricultural smuggling? Hindi nyo simulan muli, hindi nyo tapusin, hindi nyo gawan ng committee report. Yan ang kinakailangan natin, kundi patuloy lang. Anong mensahe ang ibinibigay nila sa mga nagsasamantala sa mga traders, sa mga mamimili, sa consumers? Happy days, tuloy-tuloy lang. Go ahead with the smuggling. I know, they might say, naipasa na yung bagong yung amendment doon sa smuggling law na tinaas na yung parusa sa mga may involved sa agricultural smuggling or smuggling of agricultural products. Ang problema nga, tinaas mo yung parusa pero walang napaparusahan. At malapit na sana tayo na may maparusahan, itinigil nyo naman yung hearing sa Kongreso. So yan ang dapat nating kalampagin. Isulong din natin yan. Yeah, at yung ating 2 years, 100,000. So you have a lot of catching up to do. But then again, hindi nga ako naniniwala dyan. Wala namang masama kung gumawa ka lang ng target mo na kaya mong i-deliver sa mamamayan. If we have, for example, a backlog of 5 million housing units, hindi naman problema ng isang terminong presidente yung buong 5 million Bawasan mo lang yung 5 million in your term. Gawin mo lang ng 3 million. O kung kaya mo ng 3 million housing units, di 2 million na lang yung backlog. And let the succeeding complete and eradicate the housing backlog. That's the prudent way of running a department. Hindi yung magbibigay at magbibitaw ka na
magkakaroon ka ng 6 million housing units. Midterm na sila, Maharlika. Pag 3 years na sila, hindi sila abot dyan sa target nilang 6 million. Yan ay tahasan, lantarang panloloko sa mamamayang Pilipino. And these are the issues that we have to bring out. But the problem is, there is no one there in the present Congress speaking about the real issues na hindi lang malapit sa sikmura ng mamamayang Pilipino. Pabahay yan eh. Agos sa bituka natin yan. At walang affordable housing. Bakit? Wala nang itinatayo dahil hindi nga nila kayang i-deliver yung 6 million housing na yan. And these are the issues. Time na nandoon ka pa sa his executive secretary, sinabi mo nga hindi doable, pero ipinilit pa rin. Nabasa ko lang sa comment, maybe he is under the influence. You know, the substance that I called pulburon, kaya naman ipinost niya. So may nagtanong, si Trollbuster, ano po yung approach nyo sa drug issue? Oh, drug issue. Oh, here. I have with me the result of my drug test. Negative yan. Ito ay pinakita ko doon sa COMELEC nung ako ay nagsumite ng aking certificate of candidacy. Dahil again, yung panawagan ng hakbang ng maisog, yung transparency and accountability. Ako naniniwala na sa simula pa lamang, yung nagnanais pa lamang at may mabuting hangarin na magdingkod sa gobyerno, simulan natin. Sa mga kandidato, magsumite tayo ng ating negative drug test result. At yung mga nasa pamahalaan na, whether appointed or elected, it's time to heed the call of the Filipino people. Undergo an open, transparent, credible, and fair and truthful hair follicle drug test from the President down to the lowest employee or staff in the executive department. From the Senate President all the way to the Speaker of the House hanggang sa pinakamababang empleyado ng lehislatura, magpasailalim kayo sa isang hair follicle drug test at ipakita ninyo ang resulta sa mamamayang Pilipino. Yeah. Actually, ang hamon nga dyan ni Inday Sara is dapat live, di ba? Neurotest at saka, drug test. Maharlika, partida. Binigyan na nga sila ng partida ni Vice President Inday eh. Si Inday Sara, 2 test ang kanyang pumayag na magpasailalim. Yung psychiatric test at saka yung drug test. Ang hinihingi lang ni Vice President Inday sa mga ito, drug test lang, hair follicle. Walang gustong kumasa eh. Merong isang nagsasalita yata at nagbibigay ng kondisyon. The drug testing would be unconditional. It's either you are negative or not. It's either you are drug dependent or not. It's either you are a drug user or not. It's either you are a drug addict or not. Yan lang yan. Wala nang kondisyon. Pinartidahan na sila ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang dami namang kondisyon.